Posibleng hindi lamang simpleng usapin ng teritoryo ang pag-uugnay ng China sa Batanes. Ayon kay International Studies Professor Renato De Castro, may malaking papel ang Batanes at Luzon Strait sa anumang planong militar ng China laban sa Taiwan dahil ito ang estratehikong daan sa pagitan ng Luzon at Taiwan. Anya, kung target ng Beijing na sakupin ng Taiwan pagsapit ng 2027, mahalaga ring magkaroon ito ng kontrol sa Luzon Strait. Kasi nakikita naman natin na ang strategic relevance ng Taiwan sa gitna ito ng Luzon at ng Taiwan. At balak talaga ng China na talagang hindi lang sakupin ang West Philippine Sea, South China Sea, baka pati na ang Luzon Strait. Kasi ang Luzon Strait, ang kumbaga nasa southern part yan ng Taiwan. At alam naman ng lahat na binabalak ng China sa Taiwan by 2027. Dagdag pa ni Professor De Castro, hindi na bago ang ganitong naratibo dahil lumabas na rin ito noon sa mga Chinese bloggers. Ngunit ngayon ay tinalakay na rin ito sa isang symposium sa Jinan University na iniuugnay sa Communist Party of China. Talagang pag-aralan natin, seryosohin natin yung ginawa sa Jinan University. Posible, ang tingin ko dyan is about Taiwan kasi napaka-importansya ng Batanes pag nagkaroon ng hidwaan sa Taiwan. No, nakita na natin yan ng balikatan exercise. Nandyan ang 3rd Littoral Marine Regiment. Nandyan din pumasok ang 25th U.S. Infantry Division mula sa Hawaii. Noong June 30, 2026, isinagawa ang isang academic symposium sa China tungkol sa soberanya ng Batanes. Dumalo sa naturang symposium ang ilang scholar mula sa mga institusyon gaya ng Nanjing University at Chinese Academy of Social Sciences. Iginiit ng ilang Chinese scholar na likas na extension umano ng Taiwan ang Batanes Islands, kaya naman dapat itong maging bahagi ng teritoryo ng China. Nanindigan naman si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na walang batayan ang claim na ito ng China sa Batanes at tinawag na isang malaking kalokohan. So, ito'y concerning, kaso ito'y dapat labanan. No, we should not allow this to go unresponded to. No? Number one, all academics in the world should douse cold water already on this theory. Kalokohan na yan eh. What is this for, right? And we know, walang basihan ito, kalokohan ito. And it's ludicrous. Naniniwala rin ang kalihim na maaaring senyalis ito ng plano ng China na palawakin pa ang impluwensya nito sa Pacific. Giit ni Chodoro, ang ganitong mga pahayag ay lalo lamang magpapalakas sa pagkakaisa ng Pilipinas at ng international community laban sa anyay irresponsableng asal ng China. Sinabi rin niyang dapat agad itong kondinahin ng mga akademiko sa buong mundo upang hindi magkaroon ng anumang kredibilidad ang naturang claim. So, I view this as once more, probably it's a signaling of a preconceived intention already. Hindi rin malayo na nasa plano nila yan. And it also validates yung sinasabi natin na they have the plan to control the whole Pacific Ocean. Sa panig naman ng Philippine Coast Guard, tiniyak ni Rear Admiral G. Tariela na nananatiling normal ang sitwasyon sa Batanes. Patuloy anyang nagpapatrolya ang Coast Guard at Armed Forces sa Batanes at wala silang nakikitang malaking pagdami ng presensya ng Chinese vessel sa lugar. Gayunman, binigyang diin ni Tariela na kailangang sagutin agad ang mga ganitong pahayag upang hindi ito paulit-ulit na gamitin bilang propaganda. Anya, walang legal o historical na batayan ang pag-aangkin ng China sa Batanes at naniniwala siyang bahagi ito ng isang state-sponsored information operation. Hindi ako naniniwala na hindi ito kasama sa grand design ng People's Republic of China. Alam naman natin that anything that comes out sa Chinese government, especially for the information, lahat ito suportado ng Estado. It is a state-sponsored information operation. Alam naman natin na ang Chinese Embassy laging align ang kasinunghalingan nila mula mainland China hanggang dito sa embahada nila. Baka next week, ang kinina rin nila Ilog Pasig. No? Sa ngayon, wala anyang pangangailangang magdagdag ng deployment sa Batanes
dahil wala namang nakikitang pagbabago sa aktwal na sitwasyon. They don't have any basis para sabihing ang Batanes ay pag-aari din ng China. Since nagkaroon tayo ng isang republika, may mga Pilipino na talagang na nasa Batanes, mga Ibatan. That has always been ours and it's part of our archipelago. Bagamat walang agarang banta sa seguridad ng Batanes, naniniwala ang mga opisyal at eksperto na mahalagang bantayan at kontrahin ang mga pahayag na maaaring maging bahagi ng mas malawak na estratehiya ng China laban sa Taiwan at seguridad sa rehiyon. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon.